Sa labas lang siya mga kaprobinsya. Pinalabas siya namin. Inayos ko yung kulungan niya. Pati yung isa nating baka na si pati yung isa nating baka na si Kinkin, pinalabas din para ayusin yung flooring sa kailang kulungan. Tignan namin dito mga kaprobinsya, mga nakarang araw walang tigil yung ulan, halos isang buwan. Basta may mga alaga tayong kalabaw tapos nasa labas lang, yan po ang resulta. Para lang lubluban yung ating area dito. Yan po si Kinkin, oh, yung baka natin na galing sa Panyabunan. Yung isa niya kasama kinuha na, wala na dito. Malaking baka dito mga kaprobinsya, oh, pag tumagal to dito sa ating area. So ngayon, apat na lang yung mga baka natin dito. Yung isa na galing sa Dululbaco, si Bitas at si Limer. At yung ating mga malalaking baka. Yung baka natin dito mga kaprobinsya, oh, siya na lang mag-isa. Bata pa to. Kung kaya pa natin siya alagaan ng matagal, alagaan pa natin siya para makita natin yung gusto niyang laki. Kung hindi tayo kapusin sa budget, minsan po mga kaprobinsya, kailangan natin magbenta ng mga alaga para pamili ng feeds, lalo na pag may mga baboy tayo. At siguro pag mga anak yung mga baboy natin dyan, kailangan natin ng medyo malaki-laking kapital, lalo na pag ifatinin natin sila. Kung may swerte tayo sa mga baboy natin dyan, pag mga anak sila, sakto po na paparating ng December or January. So sa mga ganyang buwan, medyo tumaas po yung presyo ng baboy. So subukan natin yan. Kung mga anak yan, ifatinin lang natin, pwede tayo magbinta ng alaga. Yung mga alaga natin na andun sa bundok, pwede natin yung bawasan para pambili ng feeds. Kasi hindi po basta-basta pag marami tayong baboy na ifatining. Na subukan na po natin dati na nagfatining tayo ng 34 heads. Grabe, napakalaki yung gastos natin, pero medyo malaki-laki naman yung kita natin. Pero kung kulang tayo sa budget, pwede naman tayo magbenta ng baka, kahit isa lang. Yung baka na yan, tingin po namin this coming December or January, medyo malaki na yan. Napapansin po namin sa kanya na mabilis siyang lumaki. Yan po ang sistema natin dito. Rolling lang, magbenta ng hayop para may pambili ng pagkain sa mga hayop. Tapos may isa tayong kambing dyan na blackhead, yung lalaki. Balak po natin yung ibinta. Napapansin namin na hindi na po siya lumaki. Parang yun na po yung katawan niya. Wala namang gamit yan. Kasi may mga lalaki naman tayo dito. Except sa isa na, kasi may mga lalaki naman tayong kambing na taga-kasta. Oh. Yan po yung mga lalaki nating kambing, oh. Ito po, napapansin namin na mabilis yung lumaki. Batang bata pa yan. At yung isa, ang balak namin na i-dispose. Yan. Lagpas isang taon na siya mga kaprobinsya. At mukhang ganyan na siya kalaki. Try natin na ibinta yan. Para pangdagdag lang sa ating mga kailangan dito sa ating area. Pero yung mga maliliit pa na medyo bata pa na may mga potensyal na lumaki ng gusto, hindi muna natin sila galawin. At dito po pinagawa natin ng pagkainan kasi pag may ulan ayaw nilang bumaba sa lupa. Gusto nila na andyan lang palagi sa kubo. Tapos dito paggawan din natin to dito
para malaki yung pakainan nila. Lagayan po yan ng kumpay para pag may ulan mga kaprobinsya, hindi na sila kailangan pang bumaba sa kubo nila. Kumain na sila dyan. Nag-ingay sila, naghihintay sila sa kailang kumpay. Nakain na po sila ng kupramel pero kulang pa yan. Mas gusto nila yung mga kumpay. Parang namayat yung iba nating kambing mga kaprobinsya. Yan po ang resulta sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Hindi talaga maiwasan na nangangalaya tayo mamayat basta napakalamig ng panahon. Dito sa amin ngayon wala namang ulan pero makulimlim pa rin yung paligid namin. Doon sa bundok may mga fog pa rin. Tingnan natin yung ating bako doon kung hindi na ba naabot sa tubig. Sa mga nakarang araw malakas yung baha. Yay! Yung puno natin kawayan mga kaprobinsya, oh. Nabawasan na naman. Laging nabawasan yung lupa sa gilid. Yung kawayan, isa yan sa mga pinakamatibay pag may baha. Kasi marami ugat. Yan po. Ito po pag may malakas na ulan, yung lupa na to, maano na to. Wala nang kwenta yung lupa na to pag may malakas na baha. Yung bako natin malapit nang maabot. Yun ang sinasabi natin dati mga kaprobinsya, nangyari na. Yung bako natin, oh, muntik namang maanod, nasira naman yung bako natin dito. So kailangan naman nating ayusin. Siguro pag maayos natin yan, pang-apat na bisis namin inayos yan. Paliit na paliit yung area natin dahil sa baha. Papil-papil na. Wala tayong magawa dyan mga kaprobinsya. So i-extend naman natin yung ating bakod, papasok doon. Kung wala pang tali yung ating bakod dyan, mukhang natumba na yan. Yan po, oh, maambo na naman. Taligsik. Papasil po namin dito mga kaprobinsya na napakalambot sa aming lupa dito. Dati malaki pa to, pero dahil sa tubig nabawasan yung ating area. Hindi na nga natin pinutol yung mga kahoy dito na labnog, oh. So kung ayusin natin yung ating bako dito, siguro dito na tayo maglagay ng poste. May bato dyan, so kinabangan yan. Dito na natin ilagay yung poste papunta doon. Ito po yung sinasabi natin dati na pag maabot yung ating bakod, i-extend naman natin papasok dito. Iba yung lupa natin dito mga kaprobinsya, oh. Nagkaroon ng biyak, oh.
napaka-delikado sa landslide. Tingnan nyo po, ito ang resulta dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Yan, kuyawan ng area. Pero kung magkaroon dito ng landslide, wala namang madamage, yung bakod lang natin. Tapos yung lupa natin hindi natin mapakinabangan basta may landslide na. Parang ang nangyari doon sa kabila, nangyari pa din dito. Tingnan nyo yung biak mga kaprobinsya, napakalambot yung lupa dito. Dito po mga kaprobinsya, ang medyo malaki-laki yung pagkabiyak. Delikado, no? Hindi ko alam kung ano yung mangyayari sa area natin dito kung magkaroon naman ng matagal-tagal na pag-ulan. Dito po, doon sa may kubo ng ating pato, napapansin po namin na may mga tubig na lumabas galing sa ilalim, parang bukal ba. At isa yan sa mga dahilan kung bakit napakadaling gumuho yung lupa natin dito, kasi malambot sa ilalim, may mga bukal na mga maliliit. Dako ka isa gliki. Hanggang doon mga kaprobinsya. Dati po yung may biyak andun lang, pero ngayon hanggang dito. Malaki yung posibilidad mga kaprobinsya kung magkaroon ulit ng matagal na pag-ulan. Baka magkaroon ng maliit na landslide. Ito po yung nangyari pagkatapos ng matagal-tagal na pag-ulan dito sa amin. Nangaliki yung lupa. Pagod tayo sa pagkapan. Balak ko pa sana mga kaprobinsya na maglagay dito ng kubo para sa ating mga kambing na lalaki na mga maliit na andon nilagay sa kwarto. Balak ko sana ihiwalay sila dito, pero mukhang hindi na pwede. Delikado pag magpagawa tayo ng kubo dito tapos magkaroon ng malakas na ulan. Napaka-delikado, baka gumuho yung area natin dito at masira yung kubo na pinagawa natin. Masayang lang yung gastos natin. Dati po may mga tanim pa dito na tubo. Nung dumating tayo dito, tinaniman pa natin ng mais yung area natin dito. Pero ngayon napapasin ko po na mukhang hindi na pwedeng taniman. Iba yung lupa dito pag palaging umulan, lumambot yung lupa sa ilalim. Tapos pag tag-init mga kaprobinsya, napakatigas din sa lupa na to. Maraming biyak, nagkalikit-likit yun. Yun pa dyan, hanggang dito, may biyak din. Grabe. Ito po, parang bukal. Yan po ang isa sa mga napapansin natin kung bakit napakadaling gumuho yung lupa natin dito, dahil malambot yung nasa ilalim. Meron pa dito, maraming mga tubig na lumabas galing sa ilalim. Dati po hindi ito ganito yung area natin. Level lang ito mga kaprobinsya, hindi namin yan hinukay, pero parang hinukay siya. Yan po, ulan na naman. Delikado. Abangan na natin kung ano yung susunod na mangyari sa ating area dito mga kaprobinsya. Okay lang pag mahina lang yung ulan mga kaprobinsya, hindi lang magkaroon ng baha. Pero pag magdamag yung ulan tapos malakas pa, yan po ang isa sa mga problema natin dito. Yung mga pabo natin pumasok doon sa kubo, natakot sila sa ulan. Pati dito mga kaprobinsya, may mga biyak din. Yan, parang nilusno yung lupa ba, bumaba yung lupa. Sana hindi lang masira yung ating kubo dyan sa ating mga kambing. Delikado. Yan. Yung mga kambing natin, binigyan na sila ng kumpay. Kahit anong dahon lang yung binigay namin sa kanila. Dahon ng Jimilina, pwede.
po mga kaprobinsya, oh. Malaki na yung tiyan niya. Parang buntis. Pero hindi siguro yan buntis. Busog lang siguro siya kasi may anak pa siya. Apa juga pa hero daw? Karing itong ulo. Dako ang bukderi, oh. Kapit na po ng mga anak daw. Diba? Anak ka, mukhaon na sa gawas daw. Uy, ang itlog, oh. Nagpinta ng itlog, ah. Nasa ilalim ng kuan. Yung kambing natin na blackhead mga kaprobinsya, kadalasan po sa kanyang anak mga lalaki. Gusto ko sana yung babae para gawin natin inahin. At ito po ang isa sa kanyang mga anak sa ating blackhead. Ito sa ating mga pinoproblema rito, kung mga anak yung mga babae nating kambing, walang bakante yung kwarto nila. May mga laman to. Si George hindi muna pinalabas, wala naman naglandi. Pero tuwing umaga pag maglinis sa kanyang kulungan, kailangan siyang palabasin. Ako kaya magtira lang tayo ng mga ilang babae mga kaprobinsya sa ating mga kambing dito. Sakali yung mga anak na sila, yung mga medyo native natin na kambing, pag ibinta natin sila. Yung medyo matanda na, ibinta natin. Sa ating mga pinoproblema dito ngayon, yung ating kubo ng kambing medyo nabulok na. Sa ngayon, yung inayos ni Jojo, yung kulungan ng ating baka, nasira na yung side. Hanggang dito po yung biyak sa ating area mga kaprobinsya, oh. Ako kayo buwak. Yan. Dah. Sadako yun siya. Yan po ang resulta sa walang tigil na pag-ulan dito sa amin. Sa mga nakarang araw mga kaprobinsya, mukhang may swerte pa yung ating isang baka na bagong nanganak. Kasi dati doon po siya sa labas nilagay sa ilalim ng puno ng ipil-ipil. Tapos palaging may ulan kaya pinasok siya dito. Nung nasa loob na siya, bigla lang na bali yung sanga doon, sanga ng ipil-ipil. Kung hindi pa siya nalipat, siguro matamaan yung baka natin. So kailangan talaga na pag may mga ulan, may hangin, kailangan na ilayo sa mga malaking punong kahoy. Kung hindi pa nilagay sa loob, igo gidong, matamaan yung baka natin. Kasi dati po sa ating mga video, andun po nilagay yung ating baka, oh. Ang laki ng sanga ng ipil-ipil na nabali. Hindi po basta-basta yung bigat yan. Yan po, medyo malaki, galing doon. At dyan po minsan namin nilagay yung baka. Swerte pa yung baka natin, pero muntik na siyang matamaan kung hindi pa siya nalipat. Na hapit ka siya Junior Pogi, ready ka muna kasi sa sunod na araw iwalay ka namin. Itong si Junior Pogi, mailap siya ngayon, oh. Pero pag malagay namin to sa kulungan, itabi namin to kay Rigor, tapos himas-himasin siya namin palagi doon. At hindi na siya makatakas kasi itali na siya doon.
So masanay siya. Nahimas-himasin palagi. Oh. Ayaw na niya pahimas ngayon. Naidla daw. Dili di pahikap sa. Pahikap na bitaw ni. Pahikap kung sa to nara si ambo to. Ug wala siya sa kondisyon. Bilib ako sa anak ni Bitas dito mga kaprobinsya. Oh. Sulod yung katawan niya. Kaligala. Murag yung kag si Bitas di ay. Mura na bagda kog lawas. Isang buwan na po yung baka natin. Napakadali lang. Ayaw pa ila-ila. Si Marites yung lumapit sa atin. Des, iwalay ka na namin ni Junior Pogi, Des. Behave. Parang nanay mo si Marites, ha? Parang magbago na yung kulay niya. Unti-unti na nagbago yung kanyang kulay. Yung ating baka na maliit. Dati parang pula na pula yung kulay niya. Next week mga kaprobinsya, palak po natin na ipacheck yung ating mga baka dito ng mga babae. Ipacheck natin kung sila ba ay buntis. Pati ito, yung pula nating baka. Padukot natin yan. Try natin. Sana po siya ay buntis. Kasi yung nagkasa sa kanya si Limer. Pati yung baka natin na puti, yung galing sa dawis, ipadukot natin. Tapos kung malalaman natin na hindi siya buntis, pag mag-negative, paturukan natin ng pampalandi. Sana lang surtihin tayo sa ating mga alaga dito. Sana mabuntis yung mga baka natin. Pati yung mga kalabaw natin na napakastahan natin. Hindi lang kambing yung mga nakastahan, pati baka, saka kalabaw, pati baboy natin. Medyo marami-rami yan. Kung sakaling surtihin tayo. Sa baboy natin, 4 yon. Dalawa yung naiay, dalawa yung natural lang yung gamit natin. Sa ngayon po, isa sa ating pangarap dito na mapaiay yung ating mga kalabaw dito na babae. Napakaganda po ng resulta ng iay. Wala pa tayo dito, wala pa tayong produkto ng iay. So yan po ang isa sa ating mga pangarap. Ito po kung sakaling maglandi to si Paula, subukan natin. Sana may available sila na similya ng kalabaw sa tuwing maglandi si Paula. Dalawa po sila, si Paula at si Paloma, pati si Jim. Kung sakaling maglandi ulit yan, ipaiay natin yan. Try lang natin na ipaiay yung mga kalabaw natin para makakita tayo ng magandang resulta. Gusto mo parara? Tayo sa itong taas, dako. Dako ito ba? Pala. Sure. Pulang mo yung graba. Hindi, ano ito? Muna muna. Kung dapat na. Ubus din, post.
Kodap. Kodap. Bukod. Ay, pwede po ikaw lang. Ginamit namin yung video. Ay, wala akong kabidyo. Wala. Nagka-video. Wala. Sige, sige lang. Ahora nagkapalon na siya. Kumalang ka, napalan ka niya. Kahoy naman na tumakas. So, Ricard, lumunta ka na. Mga kaprobinsya, kainan na po. Yung pagkain namin, oh. Lauoy. May bulad. Yan, may kanin. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kainan na. Mas dodong noon. 5. Yan, galay. Yung galay doon. Yung bata ito nag-uyam na kondisyon na magkali. Uyab na kulang na ito, Noy. Abot ng buwag-buwag ng ano po. Nagigay lalo niya na abot ng tawag mulan. Uyam. Tabok din ang gaon, ang muti, ang utang, ang pas, utang mo dapat muti. Nakakapos na yun ito. Dahil na yun, kaon. May. Mga ka-dito yun, sabihin ko dito ka. Ano ko? Bahak. Basin niya sa ang pitol. Minaw? Niya sa mano. Ito ang ilising siya. Yung kwarto.
Sino lang? Sige na doon, kaluminggo. Ano na dyan? Pag tinitip ko ng bukas. Dasa sa linggo, ang kaya sa linggo. Ito sa ano doon? Ito lang kaya kailangan. Ito lang kailangan.